Kabanata 1271. Tahimik na tumayo si Duan Li na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Nang umabot na sa sukdulan ang kuryosidad ng lahat, dahan-dahan niyang inilabas ang pangalawang kayamanan mula sa storage ring. Ano, estatwa na gawa sa kahoy? Ano ang kakaiba dito? Nang makita ng lahat si Duan Li na naglalabas ng isang estatwang kahoy na may taas na 3 talampakan, agad silang nataranta. Ang mga elder ng Divine Sword Villa ay tumibok ng malakas, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng isang nakakagulat na liwanag. Ito ay, maging si Lin Zuan ay labis na nagulat. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumitig sa harapan, kumikislap ang kanyang mga mata. Isa nga itong estatwa na gawa sa kahoy, ngunit hindi ito ordinaryong estatwa, may 3 marka ng espada. Ang 3 marka ng espada ay hindi malalim, ngunit naglalaman ang mga ito ng sobrang misteryosong kapangyarihan. Maaaring ang hiningang ito ay ang mga marka ng espada na iniwan ng hari. Sumimangot si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ang pamilya Duan ay magkakaroon ng ganoong kayamanan. Ito nga ang sword mark na iniwan ng hari. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang ito ay handang gumastos ng malaking pera. Sa gilid, hindi rin maganda ang ekspresyon ng 9th Elder. Kung wala silang longevity elixir sa kanilang mga kamay na maaaring tumaas ang kanilang buhay, natatakot ako na talagang nawala sila sa pagkakataong ito. Ang mga marka ng espada na iniwan ng hari ay hindi mapaglabanan sa bawat eskrimidor. Oo nga, nang makita ni Master Zia ang kahoy na estatwa, bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay parang matalas na espada, na nakatingin sa kahoy na estatwa. Maaari bang iwan ng hari ang marka ng espada na ito? Makapangyarihan talaga si Master Zia, nakikita niya ang susi sa isang sulyap. Ngumiti si Duan Li at nagsabi, oo, ang 3 marka ng espada dito ay iniwan ng hari. Bukod dito, siya rin ang Iron Sword King na sikat sa Chanwo Continent noon. Ano, ang sword marks na iniwan ng Iron Sword King? Kaagad, ang mga matatandang mandirigma mula sa lahat ng malalaking puwersa ay nagulat. Alam mo, sa kontinente ng Chanwo, kinakatawan ng hari ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang lahat ng pag-aari ng hari ay ang pinakamisteryoso at mahalaga. Hindi nila inaasahan na sa piging na ito ng kaarawan, makikita talaga nila ng kanilang mga mata ang mga marka ng espada na iniwan ng hari. Napakahalaga nga ng Reg Along ito, higit pa kaysa sa naunang tibak ng hangin. Bukod dito, alam din ng malalaking pamilyang ito ang mga gawa ng Iron Sword King. Ang Iron Sword King ay isang alamat, isang bakal na espada, isang nag-iisang tao, bumangon mula sa ibaba, lumalaban sa lahat ng paraan, at sa wakas ay naging isang henerasyon ng mga hari ng espada. Ito ay isang napaka-inspirasyon at nakagigimbal na kwento, ngunit walang sino man ang umasa na makikita nila ang mga marka ng espada ng Iron Sword King ngayon. Master Zia, hindi ko alam kung gusto mo itong regalo ko. Gusto ko, sobrang gusto ko si Mr. Duan. Tumawa ng malakas si Master Zia Mansion. Mataas ang kanyang cultivation level, ngunit mas mababa pa rin ito kaysa sa Swordmaster noon. At saka, ngayong naabot na niya ang bottleneck ng cultivation, mahirap na siyang gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Ngunit ngayon, nakakakita na siya ng pag-asa, sa 3 marka ng espada na ito, naniniwala siyang makakalusot muli ang kanyang paglilinang. Marahil, sa hinaharap, makakamit niya ang taas na kahit ang Swordmaster ay hindi naabot at naging isang henerasyon ng Sword King. Nang makita ang hitsura ni Master Zia, ngumiti rin si Duan Li ng may kasiyahan. Tila ang kanyang pangalawang regalo ay talagang maganda at humanga kay Master Zia. Naisip ko na ang alyansa ay dapat na halos tiyak, ngunit si Duan Li ay walang intensyon na palayain ito, at sa halip ay muling itabi ang kahoy na estatwa. Huwag kang mag-alala, mayroon akong pangatlong kayamanan dito. Ano, may kayamanan? Nagulat ang lahat. Napakahalaga na ng 2 kayamanang ito, lalo na ang pangalawa, na masasabing bihirang kayamanan. Tila walang inaasahan na ito ay hindi pa tapos, si Duan Li ay kailangang makabuo ng 3 kayamanan. Maaari itong gamitin bilang isang kayamanan sa ilalim ng kahon. Sa tingin ko ang 3 kayamanan ay dapat na maging mas pambihira. Sa pag-iisip nito, lahat ay nasa sabik at inaabangan ito. Tumango din si Lin Zuan.
Sa katunayan, ang unang dalawang kayamanan ay nagpasigla sa mga tao, at tila ang pangatlong kayamanan ay pambihira din. Gaya ng inaasahan sa pamilya Duan, marami talaga silang magagandang bagay sa kanilang mga kamay. Sa pagkakataong ito, naglabas si Duan Li ng isang parisukat na kahon mula sa storage ring at dahan-daang binuksan ito, at nakita ang isang gintong tableta sa loob. Sa palagay ko ay narinig na ng lahat ang pinakamataas na gamot ng aking pamilya Duan, ang Golden Pill of Immortality. Basta may natitira kang hininga, kahit gaano ka pa nasaktan, makaka-recover ka agad. Ano ang mahiwagang elixir ng immortalidad na iyon? Ang ikatlong kayamanan ba ang elixir ng immortalidad? Nasa sabik ang lahat. Narinig na nila ang tungkol sa epekto ng Immortal Golden Pill, at maraming tao ang nakakita nito sa sarili nilang mga mata. Ito ay talagang isang bihirang at bihirang mahiwagang gamot sa kanluran. Gayunpaman, ang mahiwagang elixir na ito ay maaari lamang makabisado ng pamilyang Duan, at iilan lamang sa mga matatandang miyembro ng pamilyang Duan ang mayroon nito. Hindi inaasahan ng lahat na ang ganitong mahalagang elixir ay ibibigay ngayon bilang regalo sa Divine Sword Villa. Ang mga matatanda ng Shenjian Villa ay mayroon ding mga pulang mata at kinakapos sa paghinga. Napakahalaga na ng unang dalawang kayamanan, ngunit hindi nila inaasahan na mas mahalaga pa ang pangatlo. Ang pagkakaroon ng elixir na ito sa kamay ay walang alinlangan na magbibigay sa iyo ng dagdag na buhay. Sa makatuwid, tumingin sila sa harap na may napakaapoy na mga mata. Nagulat din si Villa Master Zia, at nagkaroon ng rush of ecstasy sa kanyang puso. Ang kanilang Divine Sword Villa ay walang ganoong mahiwagang elixir. Pagkatapos, parang may naalala siya, mabilis siyang nagtanong, maaari bang pagalingin ng walang kamatayang elixir na ito ang isang taong naghihingalo? Depende sa sitwasyon. Kung ito ay malubhang pinsala at namamatay, tiyak na malulunasan ito. Kung ito ay isang natural na kamatayan, wala kang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang ikot ng buhay at kamatayan ay ang daan ng langit at hindi maaaring labagin. Alam din ni Duan Li ang tungkol sa Sword Master, kaya sumagot lang siya ng totoo. Nang marinig ito, bahagyang napabuntong hininga si Master Zia Manor, tulad ng inaasahan na hindi niya mapagaling ang Sword Master. Gayunpaman, ang tadhana ay hindi ganito at hindi maaaring labagin. Kahit na siya ay mawala, wala siyang magagawa, at ang walang kamatayang gintong elixir na ito ay isa ng walang katulad na elixir. Tatlong kayamanan ang lumulutang sa kawalan. Bawat isa ay nakakagulat. Ngayon silang tatlo ay sama-samang binigay sa Excalibur Villa. Masasabing super regalo. Kahit na ang Shenjian Villa ay isang top-notch 6th grade sect, kailangan pa rin itong kumilos. Nang makitang tinanggap ni Master Zia ang tatlong kayamanan, ngumiti si Duan Li ng may kasiyahan. Alam niya na hanggat ibibigay ng kabilang partido ang mga regalo, matatapos ang alyansa. Kailangan na lang niyang hintayin na matapos ang birthday banquet at maglihim sa kabilang party. Sa pag-iisip nito, buong pagmamalaki niyang sinulyapan si Lin Zuan, ang kanyang mga mata ay puno ng provokasyon. Ngumisi siya, naku, nagbigay lang ng tatlong regalo ang isang batang disipulo mula sa aking pamilya. Siguro kung ano ang ibinigay ni Young Master Lin sa Shenjian Villa. I think it must be a peerless treasure. Bakit hindi mo ito ilabas at hayaang makita natin? Ikaw ang Young Master ng palasyo ng Diyos ng Digmaan, kaya ang mga bagay na ibinibigay mo ay hindi dapat masyadong sira. Ngumisi si Duan Li, puno ng panunuya ang kanyang mga salita. Napailing ang lahat pagkatapos marinig ito. Sa katunayan, bagamat pinigilan ni Lin Zuan ang pamilya Duan noon, ngayon ay ganap na itong ibinalik ng pamilya Duan at nagtagumpay pa nga. Dahil ang tatlong kayamanang iyon ay bihirang mga kayamanan, walang sino man ang makakaisip ng anumang mga kayamanan na maihahambing ni Lin Zuan sa pamilya Duan. Mukhang sa laban ng dalawang panig, ang pamilya Duan ang mananalo sa huli. Oo, walang ibang paraan. Maging ito man ay ang King's Sword Mark o ang huling Golden Elixir of Immortality, pareho silang masyadong mahalaga. Sa pangkalahatan, mahirap makahanap ng iba pang makakalaban. Gusto ni Lin Zuan na manalo sa Shenjian Villa, ngunit walang pag-asa. Lahat ay nagsalita sa mahinang boses, iniisip na si Lin Zuan ay nakatadhana na matalo. Malamig ding bumantong hininga si Protector Ding, nakaramdam ng sobrang saya.
Si Lin Zuan ay nang-ahas na kontrahin siya noon, na naging dahilan upang hindi siya maligaya. Ngayon na si Lin Zuan ay pinigilan ng pamilya Duan, natural niyang sinabi na siya ay masaya. Kahit na ang dakilang elder ay pinaikit ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, "Young Master Lin, sinabi mo noon na bibigyan mo ako ng isang malaking regalo mula sa Shenzhen Villa. Hindi ko alam kung anong uri ng regalo ito, ngunit maaari ko bang ibigay ito ngayon?" Pumilis ang tibok ng puso ng lahat, nabasag, at tila hindi nasisiyahan ang dakilang elder. Hindi katakataka na ang nakaraang paghaharap ni Lin Zuan ay naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng dakilang elder, at ngayon ay natural na gusto niyang ibalik ito. Nabalitaan na rin ni Master Zia ang tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi niya ito sineseryoso, at si Lin Zuan pa rin ang young master ng God of War Palace, kaya kinailangan niya itong bigyan ng kaunting mukha, kaya bahagya siyang ngumiti. Naibigay na ang regalo ni young Master Lin dati. Napakaganda nito. I like it very much. Sa tingin ko lahat ay dapat tumigil sa pag-aalala tungkol dito at subukan ang ilang higit pang mga spirit bar. Alam ng lahat na ito ang pagtatangka ni Master Zia na ayusin ang mga bagay-bagay. Tumingin si Duan Li kay Lin Zuan, nginisyan, at pagkatapos ay dahan-daang umupo. Sa anumang kaso, ganap na nilang nasupil si Lin Zuan, at sa palagay ko ang huling tagumpay ay dapat sa kanila. Ang mga matatanda ng pamilya Duan ay mayroon ding mapagmataas ng ngiti. Pero maya-maya, tumigil sila sa pagtawa. Dahil dahan-daang tumayo si Lin Zuan at malakas na sinabi, "Oo, gusto kong bigyan ng malaking regalo ang Excalibur Villa, at isa itong napakalaking regalo. Pagkatapos mong makita ang regalo ko, malalaman mo na ang tatlong kayamanan noon ay ambon lang." Puff puff. Nang marinig ito, lahat ay naglabas ng kanilang mga inumin, at pagkatapos ay tumingin kay Lin Zuan ng may pagtataka. Mau Mau Yu, mangyaring itigil ang paggawa ng gulo. Iyan ay isang walang katulad na kayamanan. Maging ito man ay ang King Sword Mark o ang Immortal Golden Pill, ang bawat isa ay lubhang mahalaga. Paano ito si Mau Yu? Tudukwi 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 tudukwi. Napatalon din si Duan Li sa galit, sa tingin ko, nagseselos ka lang, nagseselos na ang aking pamilya Duan ay maaaring gumawa ng napakaraming kayamanan. May utak ka ba tungkol kay Mau Yu? Ang mga bagay na iyon ay matatawag na Mau Yu. Galit na galit si Duan Li. Ngunit sinulyapan siya ni Lin Zuan at malamig na sinabi, "Naglakas loob ka pa ring sumigaw sa harap ko, nangangati na naman ba ang mukha mo?" Nang maramdaman ang layuning ito ng pagpatay, biglang tumalon ang mga talukap ng mata ni Shi Li. Nasample lang siya ni Lin Zuan, at nabugbog ang mukha niya. Kung hindi dahil sa recovery pill, hindi siya makaka-recover ng ganoon kabilis. Pero ngayon, pinagbabantaan na naman siya ng kabilang partido na nakakabaliw. Ngunit maya-maya, nanunuya siya dahil pakiramdam niya ay sinisigawan lang siya ni Lin Zuan at hindi niya magawang maglabas ng anumang kayamanan. Kung tutuusin, ganoon din ang nararamdaman ng mga tao sa paligid ko, pero hindi sila naglakas loob na sabihin iyon. Ngunit malinaw na walang ganoong pag-aalinlangan si Duan Li. Anong silbi ng pagiging malakas sa salita? Kung may kakayahan ka, kunin mo ang kayamanan at buksan mo ang aming mga mata. Gusto kong malaman, mayroon bang anumang bagay sa kontinente ng Tianwu na higit pa sa tatlong kayamanan na inilabas ko? Malamig na sumangot si Duan Li, mukhang hindi makapaniwala. Ang mga tao sa Shenzhen Villa ay naghihinala din, lalo na ang Great Elder, Guardian Ding at iba pa, na ang mga mukha ay puno ng hinala. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na hayagang harapin si Lin Zuan, kaya nasabi lamang nila, "Kung may anumang kayamanan si Young Master Lin, bakit hindi ito ipakita sa lahat at buksan ang ating mga mata? Makikita mo ito." Mukhang kalmado si Lin Zuan, at pagkatapos ay naglabas ng isang imbitasyon mula sa storage ring. Ito ay isang imbitasyon sa Immortal Martial Arts Auction. Magkakaroon ng auction sa Blood Domain sa susunod na buwan. Sana ay makapunta si Master Zia. Invitation, this can be considered a gift. Natigilan ang lahat. Tawa lang ng tawa si Duan Li. Ha, grabe ang tawa ko. Sirang imbitasyon lang. Akala ko bagay.
Naglakas loob kang tretuhin ito bilang isang regalo at walang kabuluhang sabihin na ang aking kayamanan ay drizzle. Ito ay talagang katawa-tawa. Lin Zuan, inaamin ko na makapangyarihan ka, ngunit kung gusto mong linlangan ang lahat ng ganito, medyo sobra na ba ito? Lahat ng tao sa paligid ay maraming nag-uusap. Maging ang mga matatanda ng Shenzhen Villa ay hindi masyadong maganda. Pakiramdam nila ay pinaglalaroan sila ni Lin Zuan. Ngunit hindi nagtagal, ang mga taong ito ay tumigil sa pag-uusap, at nagkaroon pa nga ng maraming mga tandang. Dahil natuklasan nila na ang ginintoang imbitasyon ay naglabas ng mahinang asul na liwanag sa araw, tulad ng isang dagat ng mga bituin. Ano ang hitsura ng liwanag na ito sa bagay na iyon sa alamat? Hindi ba Shanghai Basketball Gold ito? Ulalas ng isang matandang tao, na may gulat sa mukha. Ano ang Shanghai Blue Gold? Imposible. Ulalas ng maraming tao, ngunit kumikinang ang ilang makapangyarihang mata ng matatanda habang nakatitig sa ginintoang paanyaya. Ano ang Shanghai Blue Gold? Nagtaka ang isang batang mandirigma, napakahalaga ba nito? Kalokohan, iyon ang mga materyales para sa pagpino ng mga kayamanan sa antas ng lupa. Sabihin mo sa akin na hindi ito mahalaga. Ano, mga materyales para sa pagdadalisay ng mga kayamanan sa antas ng lupa. Sa pagkakataong ito, nabigla ang lahat. Ang mga kayamanan sa antas ng lupa ay lubhang mahiwaga, at ang mga multo at mga Diyos ay hindi mahuhulaan. Ang mga materyales na kinakailangan para sa pagpino sa mga ito ay mas bihirang mga kayamanan, na mahirap hanapin. Nabalitaan pa nga na mayroong king level na tagapagdalisay ng armas na gustong pinuhin ang isang kayamanan sa antas ng lupa, ngunit dahil hindi niya mahanap ang mga tamang materyales, hindi niya ito makumplito sa kanyang buhay. Maiisip mo kung gaano kahalaga ang materyal na iyon. Ngunit ngayon, nasa kamay na ni Lin Zuan ang mga materyales para pinuhin ang mga kayamanan sa antas ng lupa. Ito ay talagang nakakagulat. Bukod dito, ang mas nakakagulat ay ang mga materyales na ito ay talagang ginagamit sa paggawa ng mga imbitasyon. Basura, basura, basura. Alibughang. Isang grupo ng matatandang lalaki ang hamampas sa mesa, na labis na nalungkot. Ang paggamit ng tulad ng isang mahalagang metal upang gumawa ng mga imbitasyon ay hindi lamang overkill ngunit din aksayado. Ang mga tao sa Shenzhen Villa ay hindi nakaimik. Hindi nila akalain na ang isang maliit na imbitasyon ay maaaring magkaroon ng isang nakakatakot na pinagmulan. Naging madilim at madilim ang mukha ni Duan Li. Ito ay isang direktang sampal sa mukha. Katatapos lang niyang kutsain ang kabilang partido at naisip niya na ang imbitasyon ng kabilang partido ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Agad na lumabas ang malaking balita. Ang imbitasyon ay talagang gawa sa napakamahal na metal. Hindi ito isang sampal sa kanyang mukha. Damn prodigal son, isa lang itong sirang imbitasyon, at kung gagamit ka ng ganoong kamahal na metal, sa malaot madali ang God of War Palace ay tuluyan mong masisira. Umungol si Duan Li. Bagamat nagngangalit ang kanyang mga ngipin, puno ng asim ang kanyang tono. Hindi ba't kaunting metal lang? Walang magandang maihahambing sa espadang pumuputol ng hangin. Ngunit ang aking King Sword Mark at Immortal Golden Peel ay lubhang mahalaga, at hindi sila maikukumpara sa isang maliit na metal. Malamig na bamantong hininga si Duan Li. Nang marinig ito, maraming tao ang tumango. Sa katunayan, kahit na ang Shanghai Blue Gold ay mahalaga, napakakaunting tao, at imposibleng malampasan ang tatlong kayamanan ni Duan Li. Sa karamihan, ito ay maihahambing sa wind-destroying sword na naglalaman ng mga fragment sa antas ng Earth. Walang nakakaalam kung paano ihambing ang natitirang 2 piraso. Nang makita ang tiwala ng ngiti ni Lin Zuan, napuno sila ng pagdududa. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Master Zia, tinanggap ko ang imbitasyon. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong bibilhin ko sa auction. Talagang curious siya. Ang isang imbitasyon ay gawa sa lubhang mahalagang metal, kaya tiyak na hindi magiging madali ang pagpunta sa auction. Gayunpaman, nakangiting sinabi ni Master Zia, tinanggap ko ang imbitasyon. Hindi ko alam kung ano talaga ang bibilhin ko sa auction. Talagang curious siya. Ang isang imbitasyon ay gawa sa lubhang mahalagang metal, kaya tiyak na hindi magiging madali ang pagpunta sa auction. Eternality, mahinahong sabi ni Lin Zuan. Ano ang hindi lumang tsaa? Ulalas ng hindi mabilang na mga mandirigma ang gulat sa kanilang mga mukha.
Sa nakalipas na buwan, ang alamat ng Eternal Tea ay kumalat halos sa buong Tianwu continent, at ang mga mandirigma sa lahat ng dako ay pinag-uusapan ang mahiwagang espiritual na tiyaang ito. Alam mo, iyon ay isang pinsala na kahit isang hari ay hindi maaaring pagalingin, ngunit ito ay pinagaling ng isang tasa ng espiritual na tiyaa. Ito ay talagang kamanghamanghang. Sa makatuwid, ang lahat ay nagtatanong tungkol sa Eternal Tea, ngunit walang eksaktong impormasyon. Alam lang nila na ang espiritual na tiyaang ito ay malapit ng i-auction. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makakarinig muli ng balita si Lin Xuan tungkol sa Everlasting Tea. Narinig ko na ang ganitong uri ng espiritual na tiyaa. Ang epekto ay talagang kamangha-mangha. Ito rin ay sama-sama sa mga imbitasyon na gawa sa Starseed Blue Gold. Hiniling ni Master Zia sa isang tao na kunin ang imbitasyon at maingat na itabi. Dahil inimbitahan ito ni Young Master Lin, tiyak na pupunta ako doon ng personal pagdating ng panahon. Hindi para sa anumang bagay, para lamang sa walang kamatayang tiyaa, si Master Zia ay nagplanong pumunta doon mismo. Malungkot ang mukha ni Duan Li. Hindi niya inaasahan na maglalabas si Lin Xuan ng ganitong pasabog na balita sa oras na ito. Sa tingin mo anong klaseng regalo yan? Qualification lang yan para sa auction. It's not like giving the immortal tea to Master Zia. Lin Xuan, masyado kang kuripot. Sa katunayan, si Lin Xuan ay nagbigay lamang ng isang kwalifikasyon, hindi immortal na tiyaa, kaya naisip ng lahat na ito ay hindi kasing ganda ng regalo ni Duan Li. Gayunpaman, bahagyang umiling si Lin Xuan, Master Zia, patawarin mo sana ako. Wala akong gaanong immortal na tiyaang ito, kaya maaari ko lang itong i-auction. Gayunpaman, maaari kong ipakilala sa madaling sabi ang mga function ng walang kamatayang tiyaa na ito. Una sa lahat, ang pangmatagalang paggamit ay maaaring mapabuti ang hitsura ng mandirigma, mapabuti ang pangangatawan ng mandirigma, at mapabuti ang antas ng buhay ng mandirigma. Nang marinig ito, bahagyang tumango ang lahat, hindi masyadong nabigla, dahil may iba pang mga bagay sa kontinente ng Tianwu na maaaring gawin ang dalawang bagay na ito. Ngunit pagkatapos, hindi sila makaupo. Dahil nagpatuloy si Lin Xuan, bukod dito, maaari din itong maantala ang pagtanda. Kahit na ang isang mandirigma ay umabot sa kanyang katandaan, maaari pa rin niyang mapanatili ang kanyang walang talo na sigla at mapanatili ang kanyang nararapat na kapangyarihan sa pakikipaglaban at kaharian. Antalahin ang pagtanda at panatilihin ang kaharian at kapangyarihang labanan. Ulalas ng lahat, puno ng gulat ang kanilang mga mata, lalo na ang mga matatandang tao, na tuwang-tuwa. Sapagkat sa kanilang huling mga taon, ang sigla at dugo ng mga mandirigma ay malalanta, ang kanilang kaharian ay babagsak, at ang kanilang lakas ay hindi magiging kasing ganda ng dati. Ang Swordmaster ay isang mahusay na halimbawa. Siya ay isang half-step na hari noong panahong iyon, ngunit sa kanyang mga huling taon, mayroon lamang siyang lakas at kultibasyon ng 8th Heavenly Master. Kailangan kong sabihin na ito ay talagang nakakadismaya. Gayunpaman, ngayon ay malulutas na ng Fulauti ang dilema na ito, na talagang nakakagulat. Ang mga matandang iyon ay tila naturukan ng dugo ng manok, at ang kanilang mga ekspresyon ay labis na nasasabik. Gayunpaman, hindi pa ito ang katapusan. Nagpatuloy si Lin Xuan, ang huling punto ay ang therapeutic effect. Alam mo rin na kahit na ang hari ay hindi kayang gamutin ang mga pinsala, ngunit ang Eternal Tea ay kayang pagalingin ang mga ito. Sa makatuwid, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang mahalagang halaga nito. Hindi, Master Lin, kailan magsisimula ang auction? And what's use of that invitation? Wala bang pwedeng pumasok ng walang invitation? Tuwang-tuwa ang isang grupo ng matatanda at mabilis na nagtanong. Ang Eternal Tea na ito ay gaganapin sa Blood Realm Immortal Martial Auction sa ikalimang araw ng susunod na buwan. Kung tungkol sa imbitasyon na ito ay limitado. Ang sinumang makatanggap ng imbitasyon ay tiyak na makakasali sa auction, at lahat sila ay magiging VIP na upuan. Sa mga hindi pa nakakatanggap ng imbitasyon, maaari pa rin kayong sumali. Of course, it all depends on luck. Kung late ka dumating at wala kang upuan, then I can only apologize. Matapos marinig ito, maraming tao ang biglang nag-alala. Lalo na yung sa mga nakatatandang henerasyon, dahil nakakamangha ang aktwal na epekto ng Eternal Tea,
At ngayon alam na ito ng buong kontinente, kung pupunta ka doon, baka hindi ka na makapasok. Young Master Lin, may imbitasyon ka pa ba? Bakit hindi mo ako bigyan? Young Master, please give me a prize. Magkano ito? Bibili ako. Nagtanong ang lahat, na gustong kumuha muna ng imbitasyon para matiyak na kwalipikado silang lumahok. Nang makita ang maalab na eksenang ito, malungkot ang mukha ni Duan Li at halos mabali ang kanyang mga ngipin. Damn guy, you really pissed me off. Halos mabaliw si Duan Li dahil ang magandang sitwasyon na ginawa niya ay neresolbo sa ilang salita lang mula kay Lin Xuan. Ngayon halos walang bumabanggit sa kanyang tatlong kayamanan. Lahat sila ay nagtatanong tungkol sa everlasting tea at sa auction. Sa pagtingin sa masiglang pulutong, mariing umiling si Lin Xuan, pasensya na, hindi ako sapat para magpadala ng mga imbitasyon. Pagkarinig nito, lahat ay nagsuka ng dugo sa depresyon. Ito ay masyadong direkta. Bagamat hindi nila naabot ang lakas at katayuan ni Master Zia, pagkatapos ng lahat, ang mga matatanda ng malaking pamilya at sekta ay direktang tumanggi, kaya gusto nilang humanap ng isang bitek sa lupang paghuhukayin. Gayunpaman, misteryosong ngumiti si Lin Xuan. Ang mga detalye ng auction na ito ay mas mataas kaysa sa iyong iniisip. Dahil sa auction, bilang karagdagan sa walang kamatayang tsaa, mayroon ding isang elixir na mas mahalaga at mas mahiwagang kaysa sa walang kamatayang tsaa. Ano ang isang mas mahiwagang elixir kaysa sa immortal na tsaa? Ang lahat ay nalilito dahil ang Eternal Tea ay lumampas sa kanilang kaalaman, ngunit ngayon ay sinabi ni Lin Xuan na may mas mahiwagang elixir kaysa dito. Ito ay nagpapanatili sa kanila ng paghula. Maaaring ito ang maalamat na banal na elixir. Nag-isip ang lahat, ngunit mabilis nilang itinanggi ito. Ang ganitong uri ng elixir ay hindi lumitaw sa loob ng libu-libong taon, paano ito lilito sa mga kamay ng isang ikapitong antas na kagalang-galang? Nang makita ang mga haka-haka ng lahat, malakas na sinabi ni Lin Xuan, lahat, hindi na kailangang hulaan, dinala ko ang elixir, at ito ang aking regalo sa Excalibur Villa. Ano, ang mahiwagang elixir ay ibinigay sa Shenzhen Villa. Nang marinig ito, lahat ay bamuka ang kanilang mga bibig. Hindi nakapagtataka na hindi sila binigyan ng walang kamatayang tsaa. Ito pala ay nais nilang bigyan sila ng mga elixir na mas mahalaga kaysa sa walang kamatayang tsaa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ano ang pagkakakilanlan ni Lin Xuan? Siya ang young master ng God of War Palace. Paanong napakasama ng regalo? Ang lahat ay nagsasalita ng maraming at labis na nasa sabik. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng pamilya Duan ay malungkot, at sinabi pa ni Duan Li ng mabangis, kalokohan iyon. Titingnan ko kung paano mo ito tatapusin mamaya. Naisip na niya na hanggat hindi maganda ang elixir na inilabas ni Lin Xuan, o hindi kasing husay ng kanyang immortal na elixir, iyon niya ang infinite taunting mode at sasabihin sa kalaban na mawala. Nagkaroon din ng sensasyon sa Shenzhen Villa, at ang Great Elder ay nagtanong din sa malalim na boses, mayroon bang ganoong tableta sa mundo? Malalaman mo sa lalong madaling panahon, ngunit ibinigay ko ang elixir na ito sa Divine Sword Villa, ngunit hindi sa may-ari ng Zia Villa. Anong hindi para kay Master Zia? Saglit na natigilan ang lahat. Ngayon ay ang ika-libong kaarawan ni Master Zia, ngunit sinabi ni Lin Xuan na ang elixir ay hindi ibinigay kay Master Zia. Ano ang kanyang ginagawa? Nagdilim ang mga mukha ng dakilang elder at ng iba pa dahil naramdaman niya na si Lin Xuan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paglalaro sa kanila. Nakangiting sabi ni Master Zia, hindi ito para sa akin, hindi ko alam kung para kanino iyon. Sino sa Shenzhen Villa ang maaaring paboran ni Young Master Lin? Sword Master. Mahina ang boses ni Lin Xuan at dahan-dahan siyang bumigkas ng dalawang salita. Ano, Sword Master? Nagulat ang lahat, at sa Shenzhen Villa, si Master Zia, ang Great Elder at iba pa ay tumibok ng malakas ang puso. Lalo na si Master Zia, isang nakakagulat na aura ang bumalot sa kanyang buong katawan. Tinitigan niya si Lin Xuan, kamakailan lang ay masama ang pakiramdam ni Uncle Jansen at hindi siya makakapunta. Bakit hindi mo ipaubaya sa akin? Ipapasa ko ito sa kanya. Ngunit mariing umiling si Lin Xuan, hindi, ang elixir ay dapat personal na ibigay sa Sword Master.
Huwag kang mag-alala, basta sasabihin ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa paggawa ng elixir, sigurado akong babalik siya. Lalong naguluhan ang lahat, at nagtanong din si Master Zia, hindi ko alam kung bakit kailangang personal na dumating si Senior Sword Master. Mayroon bang espesyal tungkol sa elixir na ito? Malakas na sinabi ni Lin Zuan, ito ay talagang espesyal, dahil ang elixir na ito ay maaaring magpapataas ng buhay ng mga tao. Boom! Ang upuan sa ilalim ni Master Zia ay bumukas, at isang nakakagulat na bitik ang lumitaw sa lupa. Dahil nang marinig niya ang mga salitang ito ngayon, hindi niya na-control ang kanyang emosyon, kaya't ang kanyang hininga ay tumagas, na lumikha ng isang nakakatakot na momentum. Ano ang sinasabi mo? Isang tableta na maaaring magpahaba ng buhay. Nanginginig ang boses ni Master Zia. Ito ay talagang nakakagulat. Hindi niya inaasahan na si Lin Zuan ay magsasabi ng mga kagilahil-alas na salita. Hindi lang siya, kundi lahat ng mandirigma sa buong bulwagan ay nagulat. Dahil hindi pa sila nakarinig ng mga elixir na maaaring magpalaki ng haba ng buhay. Kung totoo, iyon ay kahanga-hanga. Biglang tumayo si Duan Li at sumigaw, kalokohan iyan. Paano magkakaroon ng tableta na maaaring magpapataas ng buhay sa mundo? Tama, ang muling pagkakatawang tao ng buhay at kamatayan, ang daan ng langit ay ganito. Ano ang alam mo, bata, kung gaano kakatapangan magsalita? Malamig ding sumangot ang mga matatanda ng pamilya Duan. Hindi sila naniniwala na mayroong anumang mga table task na maaaring magpapataas ng haba ng buhay, dahil hindi ito kailanman lumitaw sa kontinente ng Tianwu. Walang imposible. Hindi mo alam dahil ignorante ka. Paano malalaman ng grupo ng mga Polaka sa isang balon kung gaano kalawak ang mundo? Sinulyapan ni Lin Zuan ang pamilya Duan at Nishan. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ganoong kaguluhan ang pamilya Duan, ang iba ay nagulat at nataranta, dahil ang balita ay nakakagulat na hindi sila makapaniwala. Maging si Master Zia ay nakontrol muli ang kanyang emosyon at nagtanong sa malalim na boses, Young Master Lin, totoo ang sinabi mo. Ang bagay na ito ay masyadong mahalaga at dapat itanong ng malinaw. Kung ito ay totoo, kung gayon may pag-asa para sa Sword Master. Kinuha ni Lin Zuan ang isang pillbox mula sa storage ring at malakas na sinabi, ang tabletang ito ay tinatawag na Immortality Pill, at maaari nitong palakihin ang iyong buhay ng 30 taon. Anong 30 taon ng buhay? Nang inag ang puso ng lahat. Noong una, naisip nila na ito ay mabuti kung madaragdagan lamang ito ng 1 o 2 taon, ngunit hindi nila inaasahan na ang pag-export ni Lin Zuan ay napakaganda na ito ay tataas ng 30 taon sa isang iglap. Pwede ka namang magsalita ng kalokohan, paano natin malalaman kung totoo o mali? Hindi pa rin naniwala ang pamilya Duan. Si Lin Zuan ay lubos na nagtitiwala, kung ito ay totoo o hindi, mangyaring hilingin sa Senior Sword Master na lumabas at malalaman mo pagkatapos ng isang pagsubok. Ha? Sino si Senior Sword Master? Kung lason ang elixir mo, hindi ba siya papatayin nito? Nang marinig ito, tinitigan ni Lin Zuan si Duan Li, tiyak na sinipakan ng asno sa ulo. Ano ang mapapala ko kung patay na ang Sword Master? At ito ang base camp ng Shenjian Villa. Sa tingin mo ba makakatakas tayo kapag namatay ang Sword Master? Nambobola ka na kung tawagin kang tanga. Umalis ka dito at huwag kang tumalon sa harap ko, baka masampal kita hanggang mamatay. Pinalaan ni Lin Zuan si Duan Li, pagkatapos ay tumingin kay Master Zia. Kumusta ang kalagayan ni Senior Sword Master? Sa tingin ko si Master Zia ang dapat na mas nakakaalam. Talagang ayaw mo bang subukan ito? Si Lin Zuan ay lubos na kumpiyansa. Hindi banggitin ang mga pagdududa ng mga taong ito, kahit na mayroon lamang isang 10,000 pagkakataon, susubukan nila. Oo naman, si Master Zia, ang Great Elder at iba pang matataas na opisyal ay mabilis na nag-usap at sa wakas ay nagpasya na subukan ito. Dahil wala pang 1 buwan ang lifespan ng Sword Lord, kahit hindi gumana ang longevity pill, hindi bale. Kung gumagana, kikita sila. Young Master Lin, sandali, tatawagan ko si Master Jian Zun. Sabihin mo, umindayog si Master Zia Manor, pumailan lang sa langit, at lumipad patungo sa likod ng bundok ng Shenjian Villa. Hindi nagtagal, bumalik siya, at may kasama siyang matandang lalaki. Gayunpaman, nang makita ng lahat ang matandang figurang iyon,
ang kanilang mga puso ay nanginig ng husto. Dahil matanda na siya, hindi makapaniwala ang lahat na ito ang master ng espada na minsang gamulat sa mainland. Napakapayat ng matandang katawan, isang patong na lang ng balat ang natitira, lahat ng puting buhok sa kanyang ulo ay nalaglag, at ang mga butas ng kanyang mata ay lumubog, na tila isang kalansay ang buong tao. Hindi lang iyon, malakas ang aura ng kamatayan sa kanya. Mukhang hindi na makatagal ang master ng espada. Tamang-tama, walang awa ang oras, gaano ka man kalakas, sa huli ay mamamatay ka. May lungkot sa puso ng bawat isa. Si Lin Xuan ay mayroon ding mataimtim na tingin sa kanyang mukha at puno ng emosyon. Kahit na ang isang walang katulad na master tulad ng Sword Master ay hindi makatakas sa reincarnation. Natatakot ako, kahit ang hari ay hindi makatakas. Huminga ng malalim, naramdaman ni Lin Xuan na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Ayaw niyang maging ganito sa kanyang pagtanda. Sa unahan, dahan-daang bumagsak sa lupa ang mga figure ni Master Xia at Sword Master. Kahit na ang Sword Master ay napakatanda na at kahit na may matinding pakiramdam ng kamatayan sa kanyang katawan, siya ay labis na nasasabik sa sandaling ito, at isang kamangha-manghang liwanag ang namumulaklak mula sa kanyang malalim na mga eye socket. Dahil on the way, narinig na niya ang balita rito, at mas nabigla siya sa longevity pill. Young friend Lin, may elixir of longevity talaga. Mababa at paos ang boses ng master ng espada, na parang 2 pirasong bakal ang nagkikiskisan, napakasakit. Huminga ng malalim si Lin Xuan at sinabi sa malalim na boses, "Totoo, nasa aking mga kamay. Huwag kang mag-alala, Senior Sword Master, papatayin kita ngayon at hahayaan kang mabuhay ng 30 taon pa." Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at inihagis ang longevity pill sa harap ng Sword Master. Ngunit ang puso ng lahat ay nanginginig ng husto, at sila ay namamatay laban sa mga pagsubok. Ang elixir ay kasing laki ng mata ng dragon, purong puti, at naglalabas ng mahiwagang aura. Uncle Master. Sa gilid, may gustong sabihin pa si Master Xia, ngunit biglang kumilos ang Sword Master. Gamit ang mala skeleton na palad, mabilis niyang kinuha ang longevity pill at sa kanilamon ito. Not to mention it can add 30 years, but it can add 1 year or 1 month, kahit lason ang elixir, walang pag-aalinlangan niyang lulunukin. Dahil nasa bingit na siya ng kamatayan, at wala nang mas malala pa. Nang makitang nilamon ng Sword Master ang immortality pill, nabuhayan ang loob ng lahat. Hindi pa banggitin ang ibang mga mandirigma, maging sina Yu Fei, Shen Jingqiu, Ninth Elder at iba pa ay nanlaki ang mga mata. Hindi kasi nila alam kung ano ang epekto ng longevity pill. Tanging si Lin Xuan lamang ang mukhang may kumpiyansa at tumayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang buong bulwagan ay kakaibang tahimik, at ang lahat ay nag-iingat na hindi makagambala sa kapaligiran. Pang-pang-pang! Biglang, sa tahimik na espasyong ito, isang mahinang tunog ang tumunog, tulad ng mga kampana sa umaga at mga tambol sa gabi, tulad ng namumula na kulog. Nanlaki ang mga mata ng lahat dahil nadiskubre nilang nagmula ang tunog sa katawan ng master ng espada na nasa harapan nila. Nakita ko na ang lanta at manipis na katawan ng master ng espada ay unti-unting lumakas, at ang tuyo at bumagsak na buhok ay muling nabuo, at ito ay lahat ng itim na buhok. Ang lumang balat ay naging makinis, tulad ng isang sanggol, at ang makapal na death aura ay nawala, napalitan ng isang marilag na sigla. Si Jianzong ay ipinanganak. Napatingin ang lahat sa tagpong ito at natigilan, dahil hindi nila maisip na ang isang tao na dapat na mamatay anumang oras ay talagang magbagong buhay at magiging makapangyarihan muli. Ito ay isang mapangahas na bagay, ngunit nangyari ito sa harap ng kanilang mga mata. Lalong natuwa ang mga tao sa Shenzhen Villa, lalo na si Villa Master Xia, na nanginginig sa kaba. No way, this is impossible. I must be dreaming. Sa ibaba, ang mga mukha ng mga mandirigma ng pamilya Duan ay nagbago ng husto, lalo na si Duan Li, na ang mukha ay naging itim at mukhang desperado. Hindi siya naniwala na may isang tao na kayang kitilin ang kanyang buhay laban sa kalooban ng langit at muling bawiin ang kanyang buhay. Damn it! Anong klaseng elixir yan? Paano siya nagkaroon ng ganyang yaman? Nababaliw na si Duan Li. Bukod sa pagkagulat, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa dahil mas mataas ang kamay niya noon, ngunit ngayon ay pinagdurog-durog siya ni Lin Xuan.
Natatakot ako na pagkatapos gumaling si Swordmaster, tiyak na makikipagtulungan siya kay Lin Xuan at sa iba pa, at ang pamilya Duan ay hindi na magkakaroon ng anumang pagkakataon. Hindi lang iyon, kung si Lin Xuan ay nasa kamay pa rin ng Immortality Pill, hindi lang ang Divine Sword Villa, kundi pati na rin ang iba pang puwersa sa Chanwu Continent ang dadagsa dito. Sapagkat may mga napakakapangyarihang tao na malapit nang mamatay sa bawat pangunahing puwersa. Ang mga taong iyon ay hindi gustong mamatay. Natatakot ako na gumawa sila ng anumang mga kabaliwan upang madagdagan ang kanilang kapalaran. Hindi, kailangan natin siyang patayin. Natuklasan ni Duan Li na ang bagay na ito ay lampas sa kanilang kontrol, at si Lin Xuan ay naging tunay na kaaway ng pamilya Duan. Ilang tao ang ipinadala natin upang harangin at patayin si Lin Xuan sa pagkakataong ito? Tanong ni Duan Li. Mayroon kaming isang malakas na tao mula sa ika-9 na antas ng Venerable dito, na may 10 ika-8 antas na kagalang-galang at 30 ika-7 antas na kagalang-galang. Dapat ay katulad ito ng pamilya Shen. 2 9th level Venerables, plus 28th level Venerables, ay tiyak na makakapatay kay Lin Xuan at sa kanilang lahat. Sa tabi niya, bumulong ang isang elder ng pamilya Duan. Kung hindi sapat, tumawag ng doble ng dami ng tao. Kailangan natin siyang patayin sa pagkakataong ito at huwag na huwag siyang makatakas. Kung hindi, kung kumalat ang balita tungkol sa Immortality Pill, ang aming pamilya Duan ay nasa panganib. Si Duan Li ay mukhang mabangis, sa pagkakataong ito ay dapat niyang patayin si Lin Xuan. Nang pinaplano ni Duan Li ang pagpatay, natapos na ng Swordmaster sa harapan ang kanyang muling pagsilang at pagbabago. Mukhang mas mabuti ang kanyang kalagayan kaysa noong pumasok siya sa Heavenly Secret Realm. Nagkaroon ng mahabang dagandong, ang tunog ay tumagos sa langit at lupa, at isang nakakatakot na aura ang pumuno sa hangin. Ang kapangyarihan ay parang isang malawak na karagatan, sinusubukang durugan ang kawalan. Ito ang ika-9 na langit ng kagalang-galang. Oh my God, it's actually the breath of the 9 heavens. This is incredible. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na talagang ibabalik ng Immortality Pill ang Swordmaster, at ang kanyang cultivation ay mapapabuti rin ng husto. Ang Sword Lord ay nahulog sa ika-7 antas ng kagalang-galang na langit noon, ngunit ngayon ay bumalik na siya sa ika-9 na antas ng kagalang-galang na langit. Tito, ano ang pakiramdam mo? Sabik na tanong ni Master Zia. Maraming nakabawi ang aking lakas, at ang enerhiya ng kamatayan sa aking katawan ay naalis na. Sa katunayan, maaari akong mabuhay ng halos 30 taon na ngayon. Malakas at puno ng sigla ang boses ng Master ng Espada. Boom! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagulat. Hindi nila inaasahan na ang isang tableta ay talagang magpapahaba ng kanilang buhay ng 30 taon. Ito ay tiyak na nagbabanta sa buhay. Saglit, lahat ay tumitig kay Lin Xuan, namumula ang kanilang mga mata. Sa oras na ito, yumukod din ang Swordmaster kay Lin Xuan, Young Master Lin, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Senior Swordmaster, you're welcome. Ngumiti si Lin Xuan, gumaan ang pakiramdam sa kanyang puso. Sa wakas, isang malaking bato ang nahulog sa lupa. Ngayong gumaling na si Swordmaster, tiyak na mahuhulog ang Shenjian Villa sa kanyang tagiliran. Hindi lamang iyon, ang balita ng Immortality Pill ay maaaring kumalat sa buong Chanwu Continent sa isang iglap. Pagdating ng panahon, hindi mabilang na malalaking puwersa ang dadagsa sa kanya at gustong makipagtulungan sa kanya. Ito ang gusto niya sa huli. Oo nga, nang bumagsak ang boses ng Master ng Espada, parang baliw na nagtanong ang mga nakapaligid sa kanya. Young Master Lin, lalabas ba ang Longevity Pill na ito sa auction? Young Master Lin, ilang Immortality Pills pa ang nasa kamay mo? Magkano ang halaga nito? Mabibili ko na ba? Young Master Lin, ako ang pinuno ng Earthfire Sect, paano kung makipagkaibigan? Ako ang dakilang elder ng Tianshui Sect. I wonder if I can cooperate with Young Master Lin. Iba't ibang boses ang tumunog, at lahat ng mga taong ito ay gustong bumili ng Longevity Pill at makipagtulungan. Sa loob ng ilang panahon, kumilos ang lahat ng mga mandirigma mula sa lahat ng pangunahing puwersa sa bulwagan. Si Duan Li at iba pa ay ganap na nakalimutan ng lahat, at kahit ang mga tao sa Shenjian Villa ay hindi sila pinansin.
Sa pagtingin sa eksenang ito, maging sina Elder Jiu, Shen Jingqiu, at Yu Fei ay huminga. Hindi nila inaasahan na ang isang tableta ay maaaring magdulot ng ganoong sensasyon. Ito ang lahat ng nangungunang matatanda at nakatatanda mula sa lahat ng pangunahing puwersa. Ngayon parang tinurok na dugo ng manok na hindi talaga maisip. Ikan-away ni Lin Zuan ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Lahat, ngayon ang birthday party ni Master Zia, kaya hindi angkop na pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. Ngunit isang bagay, masasabi ko sa iyo na ang immortality pill ay tiyak na lalabas sa auction. Kung gusto mong bilhin ito, o nais mong pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa akin, magkita tayo sa auction sa ika-5 araw ng susunod na buwan. Nang marinig ito, muling nabigla ang lahat. Napagdesisyonan nila na kahit itatayan nila ang kanilang buhay, sasali sila sa auction sa ika-5 araw ng lunar month sa susunod na buwan. Sumunod, nagpatuloy ang auction, at si Lin Zuan at ang iba pa ay magalang na pinaalis ng Shenzhen Villa. Sabay-sabay ding umalis ang Sword Master at Master Zia. Sa isang lihim na silid, nakaupo ang lahat ng mga senior executive ng Shenzhen Villa at Lin Zuan at iba pa. Munting kaibigan Lin, salamat sa iyong elixir sa pagkakataong ito, na nagpapahintulot sa akin na mabuhay pa ng 30 taon. Ang Master ng Espada ay mukhang nagpapasalamat. Sa gilid, sinabi rin ni Master Zia, hindi lang ikaw ang benefactor ng tiyuhin ko, kundi ang benefactor din ng Divine Sword Villa natin. Huwag kang mag-alala, susuportahan ka namin ng buo, Master Lin. Sa Senior Sword Master at Master Zia, magaan ang loob ko. Alam ni Lin Zuan na ang kanyang layunin ay nakamit. Sumunod, nanatili si Lin Zuan sa Shenzhen Villa ng ilang araw pa. Pagdating niya sa Shenzhen Villa, para pasalamatan siya, kinailangan niyang tretuhin siya ng maayos. Sa panahong ito, gusto ni Sword Master na magkaroon ng paligsahan sa swordsmanship kasama si Lin Zuan. Ito ay higit pa tungkol sa komunikasyon at pagtuturo kaysa talakayan. Pagkatapos ng lahat, ang Sword Master ay isang malakas na tao na umabot sa antas ng Half-Step King, at iniligtas ni Lin Zuan ang kanyang buhay, kaya gusto niyang ituro sa kanya ang kanyang kakayahan sa espada. Dapat sabihin na ang Sword Master ay talagang kamangha-mangha at karapat-dapat na maging isang walang katulad na powerhouse. Ang ilan sa kanyang karanasan sa swordsmanship ay nagbigay kay Lin Zuan ng biglaang pagliliwanag. Kahit na 2 o 3 araw lang ang komunikasyon ng dalawa, sapat na iyon para maging sulit ang 2 o 3 taong pagsusumikap ni Lin Zuan. Sa madaling salita, sa loob lamang ng 3 araw, ang swordsmanship ni Lin Zuan ay tumaas ng husto, na isang bagay na hindi niya inaasahan noon. Hindi lang iyon, may isa pang bagay na lalong nagpasaya sa kanya. Noon ay inanyayahan siya ni Master Zia Manor na unawain ang mga marka ng espada na iniwan ng Iron Sword King ng magkasama. Ito ay walang alinlangan na magandang balita. Alam mo, nang ilabas ni Duan Li ang kahoy na estatwa, si Lin Zuan ay nasa sabik din. Kung tutuusin, ang mga marka ng espada na iniwan ng hari ay talagang mahalaga. Kung naiintindihan mo ang isa o dalawa, tiyak na malaki ang pakinabang nito sa pagpapabuti ng iyong sariling espada. Hindi inaasahan ni Lin Zuan na aanyayahan siya ngayon ni Master Zia na samahan siya sa kaliwanagan. Natural, hindi niya palalampasan ang ganoong magandang bagay. Kaya hindi nagtagal, pumasok siya sa Master Sword Pavilion at naunawaan ang 3 marka ng espada kasama ang Sword Master at Master Zia. Habang nag-aaral at nagsasanay si Lin Zuan, ang pamilya Duan at iba pa sa labas ay labis na nababalisa. Damn it, 5 days na, bakit hindi ka pa lumalabas? Hindi ba't tahimik na tumatakas ang batang iyon? Nalungkot ang ilang matatanda. Imposible, lahat ng daan pabalik sa Blood Realm ay nakaharang na tayo. Hanggat nagpakita ang batang iyon, tiyak na mahahanap natin siya. Maghintay ng kaunti. Sa tingin ko ay hindi sila umalis ng ganoon kabilis. Kung tutuusin, gusto nilang pag-usapan ang pakikipagtulungan sa Shenzhen Villa. Duan Li gritted his teeth. Kahit gaano pa kaganda ang diskusyon mo, malamang na walang silbi, dahil hindi na kailangan ng mga patay na makipagtulungan. Paglabas ko this time, huhulihin ko talaga siya. Lumuhad siya at yumuko sa akin ng 10,000 beses, tapos dahan-dahan ko siyang pahihirapan hanggang mamatay.
Dumating din ang magkapatid na Shen He at Shen Yuan, pati na rin ang dalawang matanda. Sila ay lubhang mabangis. Dati, sila ay diniin at pinagyukod ni Lin Xuan sa harap ng lahat, at ang kanilang mga binti ay nabali at itinapon palabas. Dahil dito, nawalan sila ng mukha, kaya hindi sila nag-atubili na gumamit ng mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan upang mabilis na makabangon mula sa kanilang mga pinsala, at pagkatapos ay kinuha ang mga clan master at nangakong papatayin si Lin Xuan upang maibsan ang kanilang puot. Masasabing ang laki ng pamamaril sa pagkakataong ito ay hindi pa nagagawa. Tiwala si Duan Li at iba pa na kahit ang ika-9 na antas na kagalang-galang ay hindi makakatakas. Pinalibutan at pinatay ni Duan Li at iba pa si Lin Xuan dito, ngunit ang buong kontinente ng Chanwo ay nahulog sa kabaliwan. Dahil ang balita ng Immortality Pill, na sinamahan ng pag-alis ng mga mandirigma mula sa lahat ng pangunahing puwersa, ay mabilis na kumalat, at ang buong kontinente ay biglang nalaman ang tungkol dito. Isang mahiwagang gamot na maaaring lumaban sa langit at pumatay ng mga tao, ibalik sa normal ang namamatay na master ng espada, at magdagdag pa ng 30 taon sa kanyang buhay. Ito ay parang isang mabigat na bato, direktang yumanig sa buong kontinente ng Chanwo. Nababaliw na ang lahat, lalo na ang mga nakatatandang henerasyon. Maikli lang ang kanilang buhay at unti-unti na silang nasa panganib, ngunit ngayon ay may pag-asa na sila sa kanilang mga mata. Lin Xuan muli. Hindi nila inaasahan na ang pambihirang elixir na ito ay ginawa talaga ni Lin Xuan, at ito ay isusubasta kasama ng Eternal Tea sa susunod na buwan. Biglang nabaliw ang buong kontinente ng Chanwo. Sa ilang sandali, hindi mabilang na mga mandirigma ang nagtungo sa Blood Realm. Dapat nilang makuha ang mga kwalipikasyon para sa auction. Ang isang tableta ay maaaring magpabaliw sa buong kontinente. Ito ay marahil isang bagay na hindi pa nangyari noon. Not to mention those ordinary warriors, even the King family, except for those king, excited lahat ng warrior ng King family. Maraming senior figure ang naglabas ng mga utos na kunin ang Immortality Pill sa lahat ng gastos. Siyempre, walang sinuman maliban sa pamilya Duan ang gustong pumatay kay Lin Xuan. Kung tutuusin, si Lin Xuan ang young master ng God of War Palace. Kung si Lin Xuan ay pinatay, natatakot ako na ang angkan ni Lin Xuan sa God of War Palace ay tuluyang mabaliw. Kaya naman, umaasa lang ang ibang mukhang pamilya na manalo sa longevity elixir sa auction, o makipagtulungan kay Lin Xuan. Gayunpaman, iba ang pamilya Duan. Matapos nilang malaman ang balita, agad silang nagpadala ng hindi mabilang na malalakas na mamamatay upang harangin at patayin si Lin Xuan. Dahil ang Immortality Pill na ito ay napakalakas na kaya nitong ganap na maalis ang kalamangan na nakuha nila noon. Sa makatuwid, dapat nilang hulihin si Lin Xuan, at gusto pa nilang makuha ang recipe para sa longevity pill. Dahil kung makukuha nila ang recipe ng pill at makontrol ang longevity pill, makokontrol pa nila ang buong Chanwo continent. Natural na alam ni Lin Xuan, ang God of War, at Din Xuan ng Shanwu Academy, kung gaano ito kalakas, kaya ipinadala rin nila ang kanilang mga eksperto sa Divine Sword Villa para ibalik si Lin Xuan. Huminto si Lin Xuan sa Shenzhen Mountain upang maunawaan ang 3 marka ng espada. Kailangan kong sabihin na ang hari ay talagang napakalakas. Mayroon lamang siyang 3 kaluluwa ng espada, ngunit naglalaman ang mga ito ng pabago-bago at napakahiwagang mga bagay. 3 araw na pinag-aaralan ito ni Lin Xuan, Sword Master at Master Xia, ngunit hindi pa rin nila ito lubos na naiintindihan. Gayunpaman, ginamit ni Lin Xuan ang Great Dragon Sword Soul para gayahin ang 3 marka ng espada at naalala ang mga ito ng malalim sa kanyang puso, dahil hindi na siya makapagnilay-nilay dito at kailangan na niyang umalis. Sa pamamagitan ng Beast Slave Mark, nalaman niya mula kay Falcon na nagpadala ang pamilya Duan ng malaking bilang ng mga amo upang palibutan at patayin siya, kaya kailangan niyang umalis ng mabilis. Nang makita na ang Sword Master at Master Xia ay hindi pa nagising mula sa kanilang kaliwanagan, hindi sila ginulo ni Lin Xuan, ngunit umalis sa lugar, nakipag-usap sa Great Elder, at pagkatapos ay umalis sa Divine Sword Villa. Hindi direktang pumunta si Lin Xuan, ngunit ginamit ang lihim na paraan ng Blood Sword upang lumikha ng clone, na mabilis na tumaas sa kalangitan. Ang kanyang tunay na anyo ay mabilis na umalis kasama si Shen Jingqiu at ang ika-9 na elder na si Yu Fei.
Ang lakas ni Lin Xuan ay tumaas ng husto ngayon, kaya ang kanyang clone ay lumakas din. Bagamat ang lakas ng labanan ay hindi kasing husay ng kanya, ang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Ang clone ay parang meteor sword light, mabilis na lumilipad sa himpapawid ng walang anumang pagtatago, dahil ang layunin niya ay maakit ang atensyon ng pamilya Duan. Oo nga, hindi nagtagal at nakita ng mga mandirigma ng pamilya Duan na tumatambangan ang figure sa langit. Sinong bata yan? Nasa labas yung batang yan. Tuwang-tuwa ang mga mandirigma ng pamilya Duan nang makita nila ang figurang iyon, ngunit kumunot ang noo ni Duan Lei, bakit siya nag-iisa? Nasaan ang mga tao sa paligid niya? Sir, maaari ba itong isang bitag, na espesyal na idinisenyo upang linlangan tayo na umalis? May hinala rin ang ilang matatanda ng pamilya Duan. Pwede naman, tinataboy lang nila tayo dito, it's really unreasonable. Magpadala ng ilang tao para itumba ang figure. Totoo man o hindi, patayin siya. Mabilis na hinanap ng ibang tao ang ibang lugar. Kapag nahanap na nila si Lin Xuan at ang kanyang mga kasama, ay report kaagad sila. Oo, kaagad, hindi mabilang na mga mandirigma ang pumailan lang sa kalangitan, ang ilan ay hinahabol ang figure sa kalangitan, habang ang iba ay mabilis na naghanap sa paligid. May magandang ideya at komprehensibong disenyo si Duan Li, ngunit isang bagay ang hindi niya nakuha, iyon ay, ang bilis ng mga clone sa kalangitan ay hindi maabot ng mga ordinaryong mandirigma. Kahit ang ikawalong antas na kagalang-galang ay hindi agad nakahabol. Hindi nagtagal, bumalik ang balita, Sir, hindi maganda. Masyadong mabilis ang kabilang party at hindi na kami makahabol. Hindi makahabol. Biglang tumayo si Duan Li at ang mga matatanda, hindi mo ba kayang abutin ang ikawalong antas na kagalang-galang? Hindi ako makakahabol sa ngayon. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Duan Li, anong ginagawa mo? Totoo ba ito? Pero paano ang mga tao sa paligid niya? Siguro siya ay nanatili sa Shenzhen Villa at hindi umalis. Ang ilang mga matatanda ay haka-haka. Imposible, hindi ako naniniwala. Umiling si Duan Li. Gayunpaman, ang mga matatanda sa paligid niya ay bumantong hininga, hindi rin ako naniniwala, ngunit hindi ito maaaring maging isang clone. Huwag nating pag-usapan kung maaari siyang lumikha ng isang clone, ngunit ang bilis ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng ordinaryong tao. Panipi. Mas mabuting pumatay ng hindi sinasadya kaysa bumitaw. Elder, ikaw ang bahala. Lumingon si Duan Li at magalang na sinabi sa isang figure. Naka-cross-leg ang figure, hindi pinapansin ang sitwasyon sa paligid. Nang marinig niya ang mga salita ni Duan Li ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Biglang kumalat ang isang malaking aura, at sa sumunod na sandali, nawala ang figure sa isang iglap. Nang makita ang eksenang ito, muling napangisi si Duan Li, hindi ako naniniwalang makakatakas ka kung kikilos ang mga elder ng Nine Heavens. Lumipas ang isang oras, at wala pa ring balita mula sa elder ng Nine Heavens, na nagpabalisa kay Duan Li at sa iba pa. Damn it, how is this possible? Ang isang bata mula sa ikapitong antas ay maaaring maging napakabilis na kahit na ang ikasyam na antas na kagalang-galang ay hindi makahabol. Nagulat ang lahat at labis na nababalisa. Kung si Lin Xuan talaga, kung tumakas siya, magiging masama ang sitwasyon. Sa panahon ng sabik na paghihintay na ito, biglang kumislap at lumiwanag ang isang maliit na porma sayon sa tabi ni Duan Li. May bumalik na balita. Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Duan Li at ang iba pa, at pagkatapos ay mabilis na pinaandar ang porma sayon. Oo naman, sa susunod na sandali, isang boses ang nagmula sa porma sayon. Clone, peke, clone talaga. Malamig na bumantong hininga si Duan Li, ito ay isang maliit na pandaraya, huwag subukang magsinungaling sa akin. Sinunod ng lahat ang utos at buong lakas nilang hinanap. Tiyak na hindi nakatakas ang bata. Biglang kumilos ang lahat. Sa kabilang banda, mabilis na kumilos si Lin Xuan at ang iba pa. Alam din nila na ang isang clone ay hindi maaaring magtago ng matagal, ngunit ang pag-antala lamang nito ng kaunti ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanila. Oo naman, sa loob ng maikling panahon, sila ay ligtas at maayos, at walang dumating upang hanapin sila. Gayunpaman, makalipas ang kalahating araw, lumitaw ang mga figures sa paligid niya. Mukhang natuklasan na ang clone.
Solemn na ang mukha ni Lin Xuan. Huwag kang mag-alala, young master, hanggat nandito ako, hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ng mga taong iyon. Mataimtim na sabi ng ikasyam na matanda. Tumango si Lin Xuan. Mapagkakatiwalaan niya ang lakas ng Ninth Elder. Siya ay isang kagalang-galang na tao mula sa Ninth Heaven. Ang inaalala niya ay sina Shen Jingqiu at Yu Fei. Si Shen Jingqiu ay nakalusot lang sa Venerable, at masasabing wala na siyang lakas sa pakikipaglaban ngayon. Kier, sundan mo ako ng malapitan, huwag kang matakot, mahinang sabi ni Lin Xuan. Well, alam kong paprotektahan ako ni Brother Lin Xuan. Tumango si Shen Jingqiu. Hinaplos ni Lin Xuan ang kanyang ulo, pagkatapos ay tumingin kay Yu Fei, sumunod ka sa akin mamaya at huwag kang kumilos. Alam ko, Kuya Xuan. Tumango si Yu Fei bilang pagsang-ayon. Maglakad. Sa susunod na sandali, isang malakas na liwanag ang lumitaw mula kay Lin Xuan at sa ikasyam na elder, na pumalibot kina Shen Jingqiu at Yu Fei, mabilis na lumipad. Parang kidlat silang dalawa, abot kamay. Gayunpaman, parami ng parami ang mga tao sa paligid, kaya hindi magtatagal para malaman ni Lin Xuan at ng iba pa. Nahanap ko doon, bulalas ng isang mandirigma. Kaagad, ang lahat ng kalapit na mandirigma ay sumugod kay Lin Xuan at iba pa, at ang ilang mga mandirigma ay nagpaputok pa ng mga signal flare para ipatawag sila. Nguso. Ang ikasyam na elder ay sumangot ng malamig, at ang kanyang nakakatakot na aura ay biglang tumaas mula sa kanyang katawan. Isang napakalaking kapangyarihan ang tumagos sa langit at lupa, at ang buong kalangitan ay biglang nanlamig. Ang mga mandirigmang iyon at ang mga lumilipad na signal bomb ay nadurog lahat sa isang iglap. Ito ang kapangyarihan ng 9th level Venerable, at lahat ay napawi sa isang iglap. Hanggang sa dumaan ang isang stick ng insenso nang dumating ang malaking puwersa ng pamilya Duan at ng pamilya Shen. Naramdaman nila ang amoy ng dugo na pumupuno sa mundo, at biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi maganda, parang nalipol ang mga tao natin. Tiyak na tumakbo ang batang iyon sa direksyong ito. Biglang bumilis ang mga taong ito, at ang tatlo sa kanila ay mas mabilis. Ang tatlong taong ito ay ang mga pantas ng siyam na langit. Sa pagkakataong ito, para tugisin si Lin Xuan, nagpadala ang pamilya Shen at ang pamilya Duan ng kabuoang 4 na ikasyam na antas na kagalang-galang. Hinahabol ng isa sa kanila ang clone ni Lin Xuan at hindi pa bumabalik, habang ang natitira pang tatlo ay narito. Sumabog sa sobrang bilis sa sandaling ito, na umaabot sa matinding bilis. Sa likod ng mga taong ito ay higit sa 28 antas na kagalang-galang, at 12-dosenang mga kagalang-galang na ikapitong antas. Ginamit ng lahat ng mga taong ito ang kanilang buong lakas para mabilis na lumipad. Tungkol naman sa mga mandirigma sa ibaba ng ikapitong langit, hindi sila pinabayaan ni Duan Li, ngunit hiniling sa kanila na mabilis na maghanap, dahil kahit na umakyat ang mga taong ito ay walang silbi at wala silang magagawang anumang papel. Sa ilalim ng napakalaking paghahanap, makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nakatagpo nila si Lin Xuan at iba pa. Natural, ngayon lang nalaman ni Lin Xuan ang tungkol sa mga aura ni Duan Li at ng iba pa, ngunit hindi nagtagal, naging malungkot ang kanilang mga mukha. Tatlong 9th level Venerables. Malungkot ang mukha ni Lin Xuan, at naramdaman niya ang tatlong napakalakas na aura. Damn it, ang pamilya Duan ay talagang nagpadala ng tatlong ikasyam na antas na kagalang-galang. Ang ekspresyon ng ikasyam na elder ay nagbago din ng malaki. Ang tatlong 9th level Venerables ay sobrang nakakatakot. Hindi niya talaga kayang makipagkumpetensya sa kanila. Kahit na makakalaban niya ang dalawa sa kanila, mayroon pa ring isang 9th level Venerable na natitira. Mayroong 12-dosenang mga kagalang-galang na pangwalong antas sa paligid, at magkasama sila ay isang napakalakas na puwersa na maaaring hindi kalabanan ni Lin Xuan. Malungkot din ang hitsura ni Lin Xuan, ngunit hindi siya nababalisa. Ang tatlong 9th level Venerables ay wala sa isang tiyak na sitwasyon ng kamatayan. Ikasyam na elder, hindi dapat maging problema para sa iyo na maglaman ng 2 na antas na kagalang-galang, tama ba? Tanong ni Lin Xuan. Mukhang nabigla ang 9th elder, young master, gusto mo bang makipagkompetensya sa natitirang 9th level Venerable? Hindi, ito ay masyadong mapanganib. Dahil sa kanyang opinyon, si Lin Xuan ay isang ikapitong antas lamang na kagalang-galang.
Kahit gaano pa siya kalakas, ang kakayahang pumatay ng isang ikawalong antas na kagalang-galang ay itinuturing na ang limitasyon. Imposibleng harapin ang 9th level Venerable. Dahil ang 9th level Venerable ay nasa huling level na ng Venerable Realm, malaki ang agwat. Gayunpaman, lubos na kumpiyansa si Lin Xuan, huwag kang mag-alala, hindi ko gagawing katatawanan ang aking buhay. Kung ipapakita ko ang lahat ng aking card, hindi ito magiging problema kahit napatayin ko ang ikasyam na antas na kagalang-galang. Talagang may kumpiyansa si Lin Xuan. Marami siyang trump card sa kanyang kamay, at kamakailan lamang ay nakagawa siya ng mga tagumpay sa paraan ng swordsmanship, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, kaya't kakayanin pa rin niya ito kapag nakaharap sa ikasyam na antas na kagalang-galang. Siyempre, lahat ito ay salamat sa kanyang clone, na naglihis ng ikasyam na antas na kagalang-galang. Kung hindi, hindi niya kakayanin ang apat na ikasyam na antas na kagalang-galang. Gayunpaman, nang marinig ito ng ikasyam na elder, labis siyang nabigla. Hindi niya inaasahan na napakalakas ni Lin Xuan. Nang makitang palapit ng palapit ang mga tao sa likuran, tumango rin ang ikasyam na matanda. Okay, young master, dapat mong protektahan ang iyong sarili. Kung hindi mo sila mapipigilan, huwag mo silang pigilan. Kami sa palasyo ng Diyos ng Digmaan ay hindi mabubuhay kung wala ka. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Lin Xuan. Sa oras na ito, ang mga taong iyon mula sa likuran ay mabilis pa ring lumilipad, nakapalibot kay Lin Xuan at sa iba pa. Tatlong 9th level Venerables ang nakatayo sa harap na parang tatlong bundok. Mahigit sa 28th level Venerables at 12 ng mga 7th level Venerables ang bumuo ng makapal na paligid. Lin Xuan, sa wakas na huli na kita, tingnan natin kung paano ka mamatay sa pagkakataong ito. Isang napakayabang na boses ang dumating. Pagkatapos ng tunog na ito, mabilis na lumipad ang magkapatid na Duan Li, Shen He at Shen Yuan. Sa kanila, si Duan Li ay mukhang mayabang, habang ang dalawang kapatid na si Shen He ay may mabangis na mukha at nakatitig kay Lin Xuan. Anak, ngayon ang araw na mamatay ka. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kadali. Gusto kong malaman mo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa amin. Si Shen He at ang dalawa ay parang mga demonyo, na may walang katapusang pagpatay na layunin sa kanilang mga boses. Ngunit malamig nang umuso si Lin Xuan, huling beses na ito ay isang maliit na parusa lamang. Hindi ko inaasahan na hindi pa rin kayo magsisi. This time pumunta ka dito para mamatay mag-isa, kaya wag mo akong sisihin. Tulala ka ba para mamatay? Ang daming tao, sa tingin mo kaya mo akong patayin? Mabangis na sinabi ni Shen He, sa pagkakataong ito ay ipinadala namin ang mga elder mula sa Nine Heavens. Maniwala ka man o hindi, maaari ka nilang durugan hanggang mamatay sa isang daliri lamang. Sa gilid, ngumisi din si Duan Li. Lin Xuan, tumigil ka sa pakikibaka. Kung gusto mong mamatay ng masaya, ipinapayo ko sa iyo na lumuhad ng masunurin, yumuko sa amin ng 10,000 beses, at pagkatapos ay ibigay ang sekretong recipe ng immortality pill. Panipi. I can let you die happily, otherwise, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng matawag na impyerno. Pinalibutan ng isang grupo ng mga tao si Lin Xuan, tawanan ng malakas. Napakamangmang mo. Sa tingin mo ba talaga na ang pagkakaroon ng 9th level Venerable ay makapagliligtas ng iyong buhay? Ngumisi si Lin Xuan at sumulyap kay Duan Li, Shen He at Shen Yuan. Naramdaman ang titig ni Lin Xuan, nanginginig silang tatlo nang hindi sinasadya, ngunit hindi nagtagal nagsimula silang tumawa ng malakas. What an idiot. I really think that I am invincible. I don't even care about the 9th level Venerable. Sino ka sa tingin mo? You are just a 7th level Venerable. Shen He cursed loudly at mukhang excited, pero the next moment, he screamed, his eyes full of panic. Dahil sa kanya, isang itim na apoy ang biglang at hindi maipaliwanag na bumangon, na agad na bumabalot sa kanyang katawan. Damn it, umalis ka na dito. Galit na galit si Shen He. Siya rin ay isang ikawalong antas na kagalang-galang, kaya ang kapangyarihan na kanyang pinakawalan ay lubhang nakakatakot, ngunit hindi niya mapatay ang itim na apoy. Hanggang sa sandaling ito ay talagang natakot si Shen He. Mabilis siyang sumigaw, Kuya, iligtas mo ako. Not to mention Shen He,
Nataranta ang lahat dahil wala man lang silang nakitang gumagalaw, at kakaiba talaga kay Shenhe na biglang nag-apoy ng ganito. Gayunpaman, alam din nila na ang tanging gagawa ng aksyon ay si Lin Xuan at ang iba pa, kaya sa ilang sandali, karamihan sa mga tao ay tumitig kay Lin Xuan at sa iba pa, sinusubukang makita sila. Mabangis ding kumilos ang ika-9 na antas na elder ng pamilya Shen. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang lumipad mula sa kanyang mga palad, naging mga water dragon, at mabilis na sumugod patungo kay Shenhe, sinusubukang patayin ang itim na apoy. Gayunpaman, bago dumating ang dragon ng tubig, sumigaw si Shenhe at nasunog hanggang sa abo. Nang makita ang eksenang ito, ang anit ng lahat ay namamanhid at ang kanilang mga ekspresyon ay natatakot. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang ika-8 antas na kagalang-galang ay nasunog sa isang iglap, at ang mas ikinagulat nila ay hindi pa rin nila nakikita kung paano kumilos ang kabilang partido. Saglit, si Duanli at Shen Yuan ay natakot na tumingin kay Lin Xuan. Kanina pa nila tinutokso ang isa't isa kay Shenhe, ngunit sa isang kisap mata, patay na si Shenhe. Malaki ang epekto nito sa kanila. Sa pag-iisip sa mga naunang salita ni Lin Xuan, sila ay labis na natakot. Hindi kaya na kahit ang 9th level Venerable ay hindi sila kayang protektahan. Ang tatlong 9th level Venerables sa field ay mayroon ding dark faces, lalo na ang dalawang 9th level Venerables mula sa Shen family, na mukhang galit na galit. Isang young master ng kanilang pamilya ang napatay na buhay sa harap nilang dalawa, at wala man lang oras silang dalawa para tumulong. Ito ay isang sampal sa kanilang mukha. Ang mas ikinagulat at ikinagalit nila ay hindi man lang nila nakita kung sino ang gumawa ng hakbang, ngunit base sa kanilang intuition, alam nila na dapat ay ang taong kaharap na nagngangalang Lin Xuan. Huwag kang mag-alinlangan, kumilos ka, kailangan natin silang patayin dito ngayon. Nag-usap ang tatlong 9th level Venerables sa isa't isa at pagkatapos ay mabilis na umatake. Dalawa sa ika-9 na antas na kagalang-galang ang lumipad patungo sa ika-9 na elder, habang ang ika-9 na antas na kagalang-galang na naunang bumaril sa dragon ng tubig ay nakatitig kay Lin Xuan. Young Master, mag-ingat, babala ng 9th elder, at pagkatapos ay hinarap ang dalawang 9th level Venerables at naglunsad ng isang malakas na labanan. Bahagyang tumango si Lin Xuan, ang kanyang ekspresyon ay sobrang solemn na. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na lumaban sa 9th level Venerable. Sa harap, ang Water Dragon Master ay tumitig kay Lin Xuan at sa iba pa, Nishan, at pagkatapos ay pinindot ang daliri. Biglang lumaki ang daliri, at sa wakas ay nahulog mula sa kawalan na parang bundok, na tinakpan sina Lin Xuan, Shen Jingqiu, at Yu Fei. Dahil sa nakakatakot na kapangyarihang iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang daliring ito ay tiyak na madaling pumatay ng sinumang kagalang-galang na tao mula sa ika-8 langit. Si Yu Fei ay labis na kinabahan, at si Shen Jingqiu sa gilid ay mukhang hindi mapalagay, mahigpit na hinawakan ang mga sulok ng kanyang damit. Mabilis ding kumilos si Lin Xuan, itinaas ang kanyang kamay para tamaan ang Cauldron of 10,000 Beasts. Ang itim na shrouding ay lumipad sa itaas ng Shen Jingqiu at Yu Fei, namumulaklak ng itim na liwanag, na bumabalot sa kanilang dalawa. Nagpakawala si Lin Xuan ng mahabang dagandong, nagpakawala ng marahas na kulog at kidlat sa buong katawan niya, at pagkatapos ay sumuntok sa kalangitan. Ang kamao ng kidlat ay kumikinang sa lahat ng direksyon, lubhang marahas, at mabilis na tumama sa daliri na parang haligi ng langit. Hindi mo naman pinalalaki ang kakayahan mo. Nang makita ni Duanli at ng iba pang nakapaligid sa kanya ang eksenang ito, agad silang napangiti. Ang Venerable Water Dragon ay lalong nanunuya. May dalawang antas na pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Paano mapipigilan ng kabilang partido ang kanyang pag-atake? Boom! Nagkaroon ng tunog na nakakabasag ng lupa, at ang parang haliging daliri ay huminto sa gitna ng hangin, hindi na naituloy ang pagbagsak dahil nakaharang ito ng isang kulog. Ang kamao na ito ay natural na ginawa ni Lin Xuan. Bakit imposible ito? Paano niya mahahadlangan ang pag-atake ni Jikong Tian? Nababaliw na ang lahat at hindi makapaniwala. Ang mga pupils ni Venerable Water Dragon ay lumiit din ng husto, at pagkatapos ay naging mabangis ang kanyang ekspresyon.
Kasabay ng malamig na singhot, muling tumaas ang lakas ng kanyang mga daliri, at muli niyang idiniin pababa. Bump 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 bump. Ang hangin ay sumabog, ang nakakatakot na enerhiya ay lumundag sa lahat ng direksyon, at ang kulog na kamao sa ibaba ay sumabog din ng buo, na naging hindi mabilang na Thunder Dragon, na mabilis na binomba ang daliri, na naglalabas ng napakarahas na pagsabog. Sa huli, ang mga daliring parang mga haligi ng langit ay naputol, at si Lin Xuan ay umatras din ng 5 hakbang. Paano nangyari ito? Hindi naman nasakta ng lalaking iyon. Baliw lahat ang pamilya Duan at pamilya Shen, hindi sila makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Iyon ay mga 9th level venerables. Ang bawat isa ay isang walang katulad na powerhouse, habang ang isa ay isa lamang sa ikapitong antas na kagalang-galang. May pagkakaiba ng dalawang kaharian sa pagitan ng dalawa. Pero nang mag-away ang magkabilang panig, naging ganoong eksena, na hindi nila matanggap. Si Lin Xuan ay umatras ng 5 hakbang, pinatatag ang kanyang figure, at pagkatapos ay tumawa, ito ba ang kapangyarihan ni Jiu Shangtian? Hindi ganoon kaganda. Kung may paraan ka, gamitin mo lang. Mataas ang kanyang espiritu sa pakikipaglaban, at ang kanyang buong katawan ay parang isang matalas na espada na nakabuka. Sa kabilang banda, nabigla rin ang 2 pangsyam na antas na kagalang-galang na nakikipaglaban sa ikasyam na matatanda, hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Patayin mo siya, mahinang sigaw ni Duan Lei. Masama ang pakiramdam niya. Sa makatuwid, inutusan niya ang lahat ng ika-8 antas na kagalang-galang na nakapaligid sa kanya na salakayin. Labis na nagulat si Venerable Water Dragon. Siya, isang Marangel na Venerable mula sa 9th Heaven, ay walang magawa sa isang batang lalaki mula sa 7th Heaven. Ano ang mawawala sa mukha niya kung sasabihin niya ito? Kaya sa sumunod na sandali, para siyang kidlat, mabilis na sumugod kay Lin Xuan. Sa likuran niya, may malawak na dagat ng kawalan. Sa dagat na iyon, nabuo ang 9 na dragon ng tubig, na sumasayaw ang kanilang mga ngipin at kuko. Pagkatapos, mabilis na lumipad sa hangin ang 9 na water dragon at pinatay si Lin Xuan. Ang figure ni Lin Xuan ay kumikislap at nawala kaagad. Sa susunod na sandali, 9 na dragon ng tubig ay pumailan lang at sumabog sa kawalan kung saan siya nakatayo, na agad na sumabog sa lugar. Si kapatid na Lin Xuan ay maingat at si Shen Jingqiu, na nasa likuran niya, ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang eksenang ito. Gayunpaman, nang makita niya si Lin Xuan na papalayo, muli siyang kumagat. Dagandong. Ang 9 na water dragon ay umuungal, sinusubukang gutihin ang kalangitan. Isa sa mga water dragon ay iwinagayway ang malaking dragon tail nito at tumangay patungo kina Shen Jingqiu at Yu Fei. Napakalakas ng galaw na ito, parang espadang galing sa langit. Kapag nataman, malamang mamatay agad silang dalawa. Kailan? Gayunpaman, ang nakakatakot na suntok na ito ay tumama sa itim na light curtain at gumawa ng malakas na tunog, ngunit hindi nito nabasag ang light curtain. Kahit na ang napakalaking rebound force ay mahigpit na natamba ang buntot ng dragon. Walang nasira. Maging ang Water Dragon Master ay nabigla sa pagkakataong ito. Noong una, gusto niyang patayin ang 2 kasama ni Lin Xuan para ilabas ang kanyang puot, ngunit hindi niya inaasahan na napakalakas ng maliit na itim na kaldero, at napakalakas ng proteksyong nabuo nito na hindi ito mababasag kahit sa kanyang nakakatakot na suntok. Napaka-weird ng batang ito. Gayunpaman, hindi sumuko ang Water Dragon Master. Kinokontrol niya ang 8 Water Dragon upang palibutan at patayin si Lin Xuan, habang ang natitirang Water Dragon ay binomba muli ang itim na light curtain. Ngunit hindi nag-aalala si Lin Xuan, dahil ito ang Cauldron of 10,000 Beasts, isang kumpletong kayamanan sa antas ng lupa, at hindi ito mabubuksan ng isang kagalang-galang na tao sa ika-9 na antas. Nang walang anumang pag-aalala, hinugot ni Lin Xuan ang Lone Star Sword mula sa likuran at pinatay ang 8 Water Dragon. Ang kanyang anyo ay parang kidlat, at nakarating siya sa harap ng isa sa mga Water Dragon sa isang iglap, na naglalaslas gamit ang kapangyarihan ng Lone Star Sword sa kanyang kamay. Ang liwanag ng espada ay kumislap at gumawa ng isang malupit na pagsabog sa kawalan. Ang malakas na puwersa ay nagpang-inag sa buong kawalan. Sa isang hiwa ng espada, ang dragon ng tubig ay umungol, nahati ang katawan nito mula sa gitna, at nahulog ito sa magkabilang gilid.
Plop! Ang malaking katawan ay bumagsak sa kawalan, kaagad na nagdulot ng hindi mabilang na marahas na hangin. Ngunit muling nawala ang figure ni Lin Xuan at lumipad patungo sa isa pang water dragon. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, kaya't nang mag-react ang lahat, nalaman nilang isang dragon ng tubig ang nawala sa kawalan. Dahil sa eksenang ito, labis na kinabahan sina Duan Li at Shen Yuan. Sumigaw sila ng malakas at nagpatawag ng maraming kagalang-galang na pangwalong antas upang protektahan sila. Dahil natuklasan nila na minamaliit nila ang lakas ng pakikipaglaban ni Lin Xuan. Talagang nakakatakot na kaya niyang malagpasan kahit ang mga pag-atake ng 9th level venerable ng ganoon kadali. Ang Water Dragon Master ay umungal pa ng galit. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay kumilos na at nasira ang isa sa kanyang mga Water Dragon. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malungkot. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto at siya ay sumigaw, naghahanap ng kamatayan. Habang nagsasalita, gumagalaw ang kanyang katawan ng ilang daang talampakan ng layo. Kung saan siya orihinal na nakatayo, isang malaking bitik sa kawalan ang lumitaw. Ang nakakatakot na sword light na iyon ang nagpakibot ng mga talukap ng mata ni Venerable Water Dragon. Damn it! It was so damned that such a small 7th level venerable dared to attack him. Gayunpaman, ang mas ikinagulat niya ay masyadong malakas ang combat power ng kalaban. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na ang isang ikapitong antas na kagalang-galang ay maaaring magpakawala ng kapangyarihang panlaban na katumbas ng kanya. Paano niya nalaman na si Lin Xuan ay nagtataglay ng Great Dragon Sword Soul, at kamakailan lang ay naintindihan niya ang tatlong marka ng espada ng Iron Sword King. Masasabing napakalakas ng kanyang combat power. Ang liwanag ng espada ay kumislap, at ang figure ni Lin Xuan ay lumitaw sa gilid. Ang suntok na ito ay nagmukhang napaka-solemn na, dahil nakita niya na ang pangunawa ng 9th level venerable ay masyadong matalas, at ang kanyang bilis ay hindi mas masama kaysa sa kanya. Siya ay karapat-dapat na maging isang tunay na walang kapantay na powerhouse. Siya ay talagang napakalakas, higit pa sa kung ano ang maaaring pantayan ng isang ikawalong antas na kagalang-galang. Ngunit dahil ang kabilang partido ay naglakas loob na patayin siya, mayroon lamang isang paraan upang mamatay. Hinawakan ni Lin Xuan ang Lone Star Sword sa kanyang kamay at sumigaw, Xingchen. Biglang, hindi mabilang na mga sinag ng sword light ang tumaas sa kalangitan, na nagiging mga bituin sa isa't isa, lumulutang sa kawalan, at pagkatapos ay mabilis na sumabog patungo sa Lord Water Dragon. Dragona ng tubig, nangingibabaw ang tubig sa langit. Ikan-away ng Water Dragon Master ang kanyang kamay, at agad na umikot ang 8 Water Dragon sa isa't isa. Bamuka ang bibig ng dragon at iniluwa ang hindi mabilang na tubig dagat, na bumubuo ng napakalaking alon at nakaharang sa lahat ng bituin. Boom boom boom. Bumangga ang mga alon sa mga bituin, sumabog ng walang kapantay na enerhiya na nagpang-inig sa buong mundo. Buti na lang na block. Nang makita ni Duan Li, Shen Yuan at iba pa ang eksenang ito sa malayo, agad silang nakahinga ng maluwag, natatakot silang hindi siya mapigilan ni Lord Shuilong. Ngunit ngayon ay tila si Lin Xuan ay hindi masyadong mapanghamon, at maaari lamang makipagkompetensya sa ika-9 na antas na kagalang-galang. Hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Dapat ay kumuha siya ng ilang elixir o gumamit ng isang lihim na paraan upang magawang makipagkompetensya sa 9th level venerable. Ang dalawa sa kanila ay hindi naniniwala na ito ang tunay na kapangyarihang panlaban ni Lin Xuan. Sa gilid, desperadong tumanggo rin si Shen Yuan, teka lang, habang lumilipas ang panahon, tiyak na matatalo siya. Ang dalawa sa kanila ay may malungkot na mga ekspresyon, kinakabahang binibigyang pansin ang labanan sa hinaharap, ngunit hindi nagtagal, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng gusto, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Dahil natuklasan nila na lumilipad si Lin Xuan patungo sa kanilang dalawa. Damn it, pigilan mo siya. Tara, halika na, wag mo na siyang lalapitan. Si Duan Li at Shen Yuan ay sumigaw, ang kanilang mga ekspresyon ay labis na kinakabahan. Alam nilang dalawa na si Lin Xuan ay maihahambing na ngayon sa 9 Heavens at higit pa sa maaari nilang labanan.
Kaagad, ang mga kagalang-galang na pangwalong antas sa paligid niya ay nakatanggap ng mga order at mabilis na inatake si Lin Xuan. Natural na alam nila kung gaano kalakas si Lin Xuan, kaya hindi sila makikipagbakbakan sa kanya. Sa halip, nanatili sila ng distansya at gagamitin ang kanilang numerical advantage para sugpuin ang laban. Ang Fire Phoenix ay tumataas sa langit. Razor Fist. Isang suntok sa langit. Sa ilang sandali, 12 ang mga kagalang-galang na pangwalong antas ang naglunsad ng matinding pag-atake, at hindi mabilang na mga enerhiya ang mabilis na sumabog. Mahigit sa 12 ang 8th level Venerables ang kumilos, at ang momentum ay mas nakakatakot kaysa sa ika-9 na antas ng Venerables. Para sa isang sandali, ang buong kawalan ay binaha ng isang siklab ng enerhiya. Puff! Pinuksan ng sword light ang malaking nagniningas na phoenix, at pagkatapos ay lumitaw ang isang figure sa harap ng lahat. Ano, okay lang? Nagulat ang lahat. Nang makita nila si Lin Xuan na lumakad palabas sa walang katapusang dagat ng apoy ng enerhiya ng walang anumang pinsala, biglang naging manhid ang kanilang mga anit. Sa di kalayuan, galit din ang Venerable Water Dragon, at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Sa mahabang dagandong, ang kanyang buong katawan ay parang kidlat ng tubig asul na kidlat, na mabilis na humahanggos patungo sa gilid na ito. Gayunpaman, mas mabilis si Lin Xuan kaysa sa kanya. Sa pagtapak sa Phantom Magic Step, isang pares ng hangin at kulog na mga pakpak ang lumabas mula sa likuran, at ang buong katawan ni Lin Xuan ay naging daloy ng hangin, kulog at kidlat, na umabot sa sukdulan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, at ang kapangyarihan ng kulog at apoy ay lumundag, na bumubuo ng isang yelo, kulog at kidlat na espada at isang apoy na espada. Tulad ng sinabi niya, ang kulog at kidlat ay kumalat, ang dagat ng apoy ay lumundag sa kalangitan, at ang nakakatakot na mahabang espada ay pinutol ang lahat ng mga pag-atake. Sa isang iglap, lumapit siya kina Duan Li at Shen Yuan. Biglang namamanhid ang anit ni Duan Li at Shen Yuan, at halos maiihi sila sa takot. Anak, gusto kitang mamatay. Lumaban si Shen Yuan na parang baliw, sumugod kay Lin Xuan na parang mabangis na hayop. Si Duan Li, sa kabilang banda, ay mas mapanlin lang. Pinasabog niya ang isang semi-earth level na treasure weapon at lumipad sa malayo upang humingi ng proteksyon. Mabilis na lumipad si Lin Xuan at iniwasan ang pagsabog ng semi-earth level na kayamanan. Ngunit si Shen Yuan ay hindi gaanong pinalad. Kalahati ng kanyang katawan ay nabasag, at kalahati na lamang ng kanyang buhay ang natitira. Ang mga pantas na nasa ikawalong antas na dumating upang tumulong ay natangay din ng enerhiyang alon ng pagsabog at hindi man lang makalapit. Ang Water Dragon Venerable ay umungal ng mabangis at mukhang mabangis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa maikling panahon, ang dalawang young masters ng pamilya Shen ay mamamatay at ang isa ay may kapansanan, na naging dahilan upang hindi siya makapagpaliwanag pagkabalik niya. Sa isang dagandong, mabilis siyang sumugod patungo kay Lin Xuan. Gayunpaman, walang intensyon si Lin Xuan na palayain si Shen Yuan. Matapos iwasan ang pagsabog, mabilis niyang ibinaba ang kanyang espada. Meteor Slash. Isang sword light ang kumislap, tulad ng isang shooting star, napakatalino, at mabilis na tumama sa katawan ni Shen Yuan. Nag-spray ang dugo, isang ulo ang lumipad pataas, at ang katawan ni Shen Yuan ay mabilis na bumagsak, na tumama sa lupa mula sa kawalan. Hindi. Nang makita ang eksenang ito, nabaliw si Lord Water Dragon at umungal, ngunit wala siyang mababago kahit ano. Boy, pira-piraso kita. Umungol ang Water Dragon Master, bitbit ang 8 Water Dragon, at naglunsad ng isang nakakabaliw na pag-atake. Gayunpaman, lahat sila ay iniiwasan ni Lin Xuan. Nang makita ng lahat ng nakapaligid sa kanila ang eksenang ito, namamanhid ang kanilang mga anit at hindi sila nang ahas na makipagkompetensya dito. Si Duan Li ay mukhang natakot din. Muntik na siyang mamatay sa kamay ng kalaban, buti na lang nakatakas siya. Elder, iligtas mo ako. Lumipad si Duan Li patungo sa mga elder ng Jiu Shangtian ng pamilya Duan. Tiningnan ni Lin Xuan ang tumatakas na figure. Malamig siyang ngumuso. Mabilis na kumislap ang itim na apoy sa kanyang mga mata. Black Flame Martial Spirit, Devouring Souls. Sa mga mata ni Lin Xuan, 2 grupo ng itim na apoy ang mabilis na lumabas. Nang sumunod na sandali,
Ang tumatakas na si Duanli ay tuwang-tuwa. Imposible, hindi ako mamamatay. Paano ako mamamatay? Nababaliw na sigaw ni Duanli, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ayaw. Halatang nakatakas na ako, pero bakit nasusunog pa rin? Paano niya nalaman na ang itim na apoy na ito ay ang itim na apoy ni Lin Xuan na martial spirit, at ito ay ang orihinal na apoy ni Kong Tian UK? Ito ay lubhang misteryoso at hindi kayang kalabanan ng isang ikawalong antas na kagalang-galang na tulad niya. Sa walang katapusang ayaw at panghihinayang, si Duanli ay sinunog hanggang sa abo, at sa huli ay walang natira. Napatingin ang lahat sa eksenang ito at nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Tao ba o multo ang binata sa kanilang harapan? Nakakatakot siya. Hindi lamang siya nakalaban ng isang kagalang-galang na antas ng ika-9, kaya pa niyang pumatay ng isang ikawalong antas na kagalang-galang sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay. Ito ay sobrang nakakatakot na sa isang sandali, ang lahat ay nagkaroon ng pagnanasa na tumakas. Ngunit paano sila pinabayaan ni Lin Xuan? Mabilis siyang gumalaw sa karamihan, tulad ng isang lobo sa gitna ng mga tupa, at sa tuwing hahampas niya, may mamamatay. Sa likod niya, napakabaliw ng Venerable Water Dragon na nalaman niyang hindi niya naabutan si Lin Xuan. Halika lahat. Sa wakas, siya ay umungal na galit at tinawag ang natitirang mga mandirigma, lahat ay gumagalaw patungo sa kanya. Dahil ang tanging paraan upang mabuhay ay sa kanyang tabi, ang iba ay walang paraan upang mabuhay laban kay Lin Xuan. Kaagad, ang mga mandirigmang iyon ay lumipat patungo sa Lord Water Dragon na parang baliw. Masyadong walang muwang iyon. Sinabi ko sa iyo na ang 9th level Venerable ay hindi man lang mapoprotektahan. Mabilis na lumabas ang pulang Lotus Armor mula sa katawan ni Lin Xuan, at pagkatapos ay lumipad patungo sa Lord Water Dragon. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Lord Water Dragon. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Lin Xuan na itapon ang sarili sa bitag. Dati, hindi niya naabutan si Lin Xuan at hindi niya magagamit ang kanyang buong lakas. Ngunit ngayon, hindi na siya magkakaroon ng pag-aalinlangan, dahil ang mga pantas na nasa ikawalong antas ay protektado niya. Hanggat ang kabilang partido ay maglakas loob na lumapit sa kanya, lubos siyang kumpiyansa na papatayin sila. Sure enough, sumugod ang kabilang partido. Bomba ng Water Dragon. Sa susunod na sandali, ikinaway ni Lord Water Dragon ang kanyang kamao at sumuntok. Ang di mabilang na mga light ball na kasing laki ng mga bahay ay namuo, pinunan ng buong kawalan, at mabilis na lumipad patungo kay Lin Xuan. Tianpang Seal, Golden Sword. Si Lin Xuan ay gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga daliri, at isang tianpang ang lumipad mula sa kanyang mga daliri, pinupuno ang buong kawalan sa isang iglap. Ang malaking katawan ay namumulaklak ng hindi mabilang na mga sinag ng liwanag, na bumubuo ng 108,000 ginintoang espada, na tumusok pasulong. Sa isang iglap, ang mga aqua light ball na iyon ay natusok lahat ng gintong scroll sword. Hindi lang iyon, sinunggaban pa ng malalaking kuko ni Tianpang ang Water Dragon sa hangin, na parabang sasaluhin ito at sasabog. 8 dragon na pumapatong sa langit. Ang Water Dragon Master ay umatras, mabilis na nakaiwas sa claw attack, at pagkatapos ay ang 8 Water Dragon na kanyang inutusan ay sumugod sa malaking Tianpang. Ang 8 Water Dragon, tulad ng 8 makalangit na espada, ay sobrang bughaw at pinakawalan ang kapangyarihan ng Decepticons. Sa isang iglap, natumba si Tianpang. Pinatay ni Tianpang ang dragon. Sa kabilang panig, si Lin Xuan ay gumagamit ng malakas na espiritual na kapangyarihan upang ibuhos sa multo ng Tianpang sa kalangitan. Biglang umungal ang gintong Tianpang, at ang malakas na kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga pakpak ay nanginginig na parang makalangit na kutsilyo, bamuka at sumasara, at agad na pinutol ang 2 dragon ng tubig. Kumaway ang mga golden claws, at dinurog pa ang isang water dragon sa ilalim ng kanyang mga paa para sumabog. Sa isang iglap, 5 na lang sa 8 water dragon ang natira. Gayunpaman, nilamon ng 5 water dragon ang mga bangkay ng iba pang 3 water dragon at naging mas malaki pa. Isa-isa nilang inilabas ang kanilang mga ngipin at kuko at mabilis na sumugod. Ang mga kuko ng dragon ay umindayog at direktang sinunggaban ang katawan ni Tianpang, agad na napunit ang isang malaking puwang.
Umiikot ang ilan pang water dragon, parang gusto nilang sakalin ang buong kisame. Sa di kalayuan, malamig na bumantong hininga si Lord Water Dragon at nag-utos ng 5 water dragon, ganap na tinakpan ang figure ni Tianpeng. Anak, kumpara sa akin, medyo mas bata ka. Malamig na bumantong hininga si Lin Zuan, sinabi mo ito ng maaga. Nagbabago at nagsasama ang Tianpeng. Sa isang dagandong, ang malaking figure ng Tianpeng sa kalangitan ay biglang namulaklak na may hindi mabilang na mga sinag ng liwanag muli, na nagpalipad ng 5 higanteng dragon. Pagkatapos ay umikot ito pababa, sumugod sa braso ni Lin Zuan ng napakabilis, at ganap na sumanib sa kanang braso ni Lin Zuan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pumatay ng dragon. Sa braso ni Lin Zuan, ang gintong Tianpeng ay lumipad, mukhang lubhang nakakatakot. Sa susunod na sandali, siya ay pumailang lang sa langit at pinatay ang Lord Water Dragon.